panimula. Ano ang sorpresa nito para sa akin? Tuklasin ang magic ng The Alchemist para sa iyong sarili. Ang Alchemist, ni Paulo Coelho, ay isang pabula tungkol sa isang pastol ng Andalusian at sa kanyang panaginip. Nagbenta ito ng mahigit 65 milyong kopya, isinalin sa 80 wika, at pinatibay ang sarili bilang isang kontemporaryong klasikong pampanitikan. Ano ang tungkol sa simpleng kwentong ito na nakakuha ng napakaraming puso? Marahil ito ang nagbibigay inspirasyong mensahe tungkol sa pagwawalang bahala sa mababaw na mga marka ng tagumpay na ipinapataw ng lipunan, upang sa halip ay matuklasan at makamit ang iyong pinakamalalim na hinahangad. Marahil ito ang cerebral ngunit na access na diskarte na ginagawa ni Coelho patungo sa malalaking tema tulad ng tadhana, ahensya, at espiritualidad. At marahil ito ay dahil, gaya ng pinagtatalunan mismo ng kwento, kadalasan ay ang pinakasimpleng mga bagay ang pinakamahiwaga, matunog, at makapangyarihan. Ang flicker na ito ay nagbubunyag ng mga nakatagong kahulugan at mayamang simbolo na nakadeploy sa The Alchemist, at nagbibigay daan sa iyong husgahan para sa iyong sarili ang pinagmula ng pangmatagalang apela nito. Nag-aalok din ito ng walang hanggang karunungan na maaari mong gamitin sa iyong sariling buhay. Pangunahing ideya 1. Ang mga panaginip ay isang daan patungo sa pinakamakahulugan nating mga hangarin. Ang nobela ni Paulo Coelho noong 1988 ay isang mapanlinlang na simpleng kwento. Sa ibabaw nito, ito ay ang kwento ni Santiago, isang pastol na umalis sa kanyang katutubong kabukiran ng Espanya upang maghanap ng kayamanan. Magkamot ng kaunti, gayunpaman, at nakakita tayo ng isang alegorya ng pagtukla sa sarili, ng paglalakbay na dapat nating lahat na simulan kung nais nating alisan ng takip at matupad ang ating pinakamalalim na mga hangarin. Para kay Santiago, ang dahilan ng paglalakbay na ito ay isang panaginip, isang paulit-ulit na pangarap na mayroon siya mula pagkabata. Tamang-tama na ang isang panaginip ang nagpapakilos sa plano ng The Alchemist. Ang nobela ay gumaganap ng maraming paulit-ulit na motif kabilang ang mga omens, kapalaran, at alchemy, ngunit ang panaginip ay marahil ang pinakamahalagang motif sa lahat. Sa katunayan, ang kwento ay parehong nagsisimula at nagtatapos sa isang panaginip. Kaya, ano ang pangarap ni Santiago? Itakda muna natin ang eksena, ang mga detalye dito ay magiging mahalaga sa susunod. Si Santiago ay may mahabang araw sa pag-aalaga sa kanyang kawan ng mga tupa sa mga burol ng kanayunan ng mga Espanyol. Naghahanap siya ng masisilungan para sa gabi at tumira sa isang abandonadong simbahan. Ang bubong ng simbahan ay gumuho at isang puno ng sikomoro ang tumubo sa lugar kung saan dating nakatayo ang sakristan ng simbahan. Nakatulog si Santiago sa ilalim ng mga sanga ng puno. Habang natutulog siya, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang isang bata. Hinawakan niya si Santiago sa kamay at dinala siya sa mga piramid ng Egypt, isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Santiago sa kanyang buhay. Sa pyramids, sinabi ng bata kay Santiago na kung bibisitahin niya ang mga piramide, makakahanap siya ng kayamanan. Ngunit bago niya masabi sa kanya kung saan niya makikita ang kayamanang ito, nagising si Santiago. Kumbinsido na ang panaginip ay may nakatagong kahulugan, binisita niya ang isang manghuhula at hiniling sa kanya na bigyang kahulugan ito. Sinabi niya sa kanya na ang panaginip ay nangangahulugang dapat siyang maglakbay sa mga piramid, kung saan makakahanap siya ng isang kayamanan. Si Santiago ay bigo ito ay isang mas simpleng interpretasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit sinaway siya ng manghuhula. Sa buhay, sinabi niya sa kanya, ito ang pinakasimpleng mga bagay na ang pinakapambihira, at tanging ang pinakamatalino sa atin ang makakaintindi sa kanila. Sinusunod ni Santiago ang kanyang pangarap. Ipinagbili niya ang kanyang mga tupa at nagsimulang maglakbay patungong Ehipto. Ngunit ang kanyang pangarap ay kaakibat din ng matagal ng pagnanais na makapaglakbay. Sa katunayan, tinalikuran ni Santiago ang isang buhay sa pag-aaral sa relihiyon upang maging isang pastol na tahasang ituloy ang kanyang pagnanais para sa kalayaan at paglalakbay na labis na ikinadismaya ng kanyang mga magulang. Sa buong libro, ang mga panaginip, direkta man o pahilig, ay madalas na sumasalamin sa mga tunay na hangarin ng nangangarap.
Ngunit habang ang mga panaginip sa The Alchemist ay madalas na nagsisilbing magpahayag ng isang pagnanais, ito ay medyo mas nuanced kaysa doon. Ilang sandali bago simulan ni Santiago ang kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang karakter na tinatawag na Melchizedek. Bagamat nakabalakayo siya bilang isang hamak na matandang nakasuot ng sira-sirang damit, si Melchizedek ay talagang isang mahiwagang hari. Ipinakilala ni Melchizedek si Santiago sa isang mahalagang konsepto, ang kaluluwa ng mundo. Ito ay mahalagang espiritual na balangkas ng mundo na sumasaklaw sa kaluluwa ng bawat buhay at walang buhay na nilalang. Ngunit habang ang balangkas na ito ay umiiral sa ating paligid, nasa atin ang kumonekta dito. Isa sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa atin ng soul of the world ay sa pamamagitan ng ating mga pangarap. Kaya sa pamamagitan ng pakikinig at pagkilos sa ating mga pangarap, sinisimulan nating gamitin ang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ng mundo. Bumalik tayo sa ngayon sa unang pangarap na yon. Ang pangitain ni Santiago tungkol sa nakabaon na kayamanan ay dinadala siya mula sa Espanya patungo sa Afrika, kung saan siya ay ninakawan ng mga magnanakaw ng lahat ng mayroon siya. Muli niyang naipon ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang tindahan na nagbebenta ng mga kristal, naglalakbay sa disyerto gamit ang isang karavan ng kamelyo, nahuli sa labanan sa pagitan ng mga naglalaban ng tribo sa disyerto, umibig sa isang oasis ng disyerto, at nakilala ang isang tunay na alchemist. Sa bawat hakbang, may mga distractions na parehong positibo, tulad ng pag-ibig o kayamanan, at negatibo, tulad ng salungatan o paghihirap na nagbabanta sa pag-ugoy kay Santiago mula sa paghabol sa kanyang pangarap. Ngunit siya ay determinado sa harap ng mga diversyong ito, at sa huli, ay nakarating sa mga pyramids. Nakita niya ang isang scarab beetle na kumakalaskad sa buhangin at kinuha ito bilang isang tanda, kaya nagsimula siyang maghukay. Habang nag-shovel siya ng buhangin, nakita siya ng dalawang kabataang lalaki, at kumbinsido siya na naglilibing siya ng kayamanan. Inaatake nila siya, sinusubukang nakawin ang kayamanan na ito. Sa huli, ipinaliwanag sa kanila ni Santiago na siya ay naghuhukay dito dahil sa kanyang nakita sa kanyang panaginip. Pinakawalan siya ng mga lalaki, ngunit sila ay nanunuya. Hindi siya dapat maging hangal na maniwala sa mga panaginip, sabi ng isa. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nagkaroon ng paulit-ulit na panaginip sa buong buhay niya, ngunit hindi kailanman naging hangal na italaga ang kanyang buhay sa paghabol dito. Ang pangarap ng binata. Na kung siya ay bibisita sa Espanya at makahanap ng isang gumuho na simbahan sa kanayunan, dapat siyang maghukay ng malalim kung saan tumutubo ang isang puno ng sikomoro, doon, makakahanap siya ng hindi masasabing kayamanan. Sa ganitong diwa, ang panaginip ni Santiago ay buo sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang kayamanan. At ang karunungan ng gypsy ay napatunayang tama, ang lokasyon ng kayamanan ay hindi maaaring maging mas simple para sa Santiago upang mahanap. Gayunpaman, upang matuklasan ito, kailangan muna niyang maranasan ang isang pambihirang paglalakbay. Pangunahing ideya 2. Ang universo ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ng isang personal na alamat. Si Melchizedek, ang hari na disguised bilang isang matandang lalaki, ay lumilitaw lamang sa maikling panahon sa mga pahina ng The Alchemist, ngunit ang kanyang talakayan kay Santiago ay umalingaw-ngaw sa buong libro. Sa maraming paraan, ang paglalakbay ni Santiago ay nakabalangka sa pag-unawa sa mga konsepto na ipinakilala ni Melchizedek. Napag-usapan na natin ang kaluluwa ng mundo. Ngunit sinabi rin ni Melchizedek kay Santiago na kailangan niyang malaman ang kanyang personal na alamat. Ang bawat isa, ayon kay Melchizedek, ay may personal na alamat. Ito ang bagay na talagang gusto mong matupad. Ngunit kakaunti sa atin ang nakakamit nito. Bata pa tayo, malinaw na malinaw sa atin ang ating personal na alamat. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, karamihan sa atin ay sumisip-sip ng mensahe ng lipunan na ang ating mga personal na alamat ay sadyang napakahirap abutin, at dapat tayong tumuon, sa halip, sa pamumuhay ng ligtas at komportable. Ngunit kung ilalagay nila ang kanilang isip dito, sabi ni Melchizedek, kahit sino ay makakamit ang kanilang personal na alamat. Kailangan lang nilang hangarin ito ng sapat. Dahil kung talagang ninanais mo ang isang bagay,
Ang pagnanais na iyon ay hindi sa iyo, ito ay isang pagnanais na nagmula sa universo, at tutulungan ka ng universo na maisakatuparan ito. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Santiago ang dalawa pang figure na konektado sa kanyang personal na alamat. Ang una ay isang Englishman, na ang personal legend ay ang maging isang alchemist. Si Santiago at ang Englishman ay may iba't ibang paraan upang ituloy ang kani-kanilang personal legends. Pinag-aaralan ni Santiago ang mundo sa paligid niya. Isinubsob ng Ingalls ang sarili sa mga libro. Sa paglalakbay ng magkasama sa caravan, mabilis silang naging magkaibigan, ngunit hinahamon din nila ang isa't isa. Mula sa Englishman, sinimulan ni Santiago na maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral at pagbabasa, ngunit ang Ingles ay marahil ay may higit pang dapat matutunan mula kay Santiago, na nagpapakita sa kanya na ang buhay at karanasan ay mas mayamang mga teksto kaysa sa anumang akademikong aklat. Ang pangalawang figura ay isang alchemist. Nang makilala siya ni Santiago sa isang oasis ng disyerto, ipinaliwanag ng alchemist na nagtagumpay siya sa pagiging isang tunay na alchemist, isang taong maaaring maglipat ng material mula sa isang anyo patungo sa isa pa, kabilang ang pag-transmute ng metal sa ginto, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang personal na alamat. Ang iba pang mga alchemist, sabi niya, ay nabigo dahil sila ay nakatutok lamang sa paglikha ng ginto kaysa sa paggamit ng kanilang sariling personal legends. Sa pamamagitan ng figura ng alchemist, pinupunan ni Coelho ang mga taong nagtatrabaho upang makamit ang mga mababaw na gantimpala tulad ng kayamanan o ginto sa halip na tumuon sa mas malalim na pagnanasa. Parehong sinabi ng alchemist at Melchizedek kay Santiago na ang tanging paraan upang matuklasan ang kanyang personal na alamat ay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang puso. Ngunit nang subukan ni Santiago na gawin ito, siya ay nalilito at nadidismaya, ang kanyang puso ay sadyang hindi makikipagtulungan. Ito ay puno ng mga takot at pagkabalisa. Nag-aalala ito sa kanyang malayong kalaguyo, nalulula sa kagandahan, at mabilis na pumapalo kapag siya ay natatakot. Ang alchemist reassures sa kanya. Ito ay isang magandang senyales, sabi niya. Ang puso ni Santiago ay buhay at nakararanas ng mga bagay-bagay. Dapat ay patuloy niyang pakinggan ito. Paano kapag ang kanyang puso ay tahasang nagsasabi sa kanya na itigil ang paghabol sa kanyang personal na alamat, tanong ni Santiago. Kapag sinabi nito sa kanya na inilalagay niya sa panganib ang yaman na kanyang naipon at ang kanyang romantikong relasyon sa pamamagitan ng paghabol sa isang panaginip. Kapag pinipigilan siya ng kanyang puso mula sa kanyang paghahanap, sabi ng alchemist, kailangang kausapin ni Santiago ang kanyang puso at tiyakin ito. Ang pagwawalang bahala sa kanyang puso ay hindi isang opsyon, kapag natutunan niya itong pakinggan, hindi na niya ito mapipigilan. Kaya habang tinatanggap niya ang karunungan ng kanyang puso, dapat ding payuhan ni Santiago ang kanyang puso kapag ito ay nanghina. Sa wakas, sinabi ni Santiago sa kanyang puso na manatiling tapat at huwag matakot sa pagdurusa, sa wakas ay nagsimulang ibahagi sa kanya ng kanyang puso ang karunungan ng kaluluwa ng mundo. Pangunahing ideya 3. Ang pag-ibig ay hindi katumbas ng pag-aari. Ang alchemist ay isang kwentong mayaman sa mga kahulugan at ideya, at nag-aalok ito ng iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang tao. Para sa marami, gayunpaman, ito ay isang kwento ng pag-ibig sa puso. Isa sa mga pinaka-nakakabighaning narrative thread ng nobela ay ang kwento nina Santiago at Fatima. Nakilala ni Santiago si Fatima sa isang oasis ng disyerto, kung saan huminto ang caravan na kasama niya sa paglalakbay upang maiwasang mahuli sa isang namumuong salungatan sa pagitan ng mga naglalaban ng tribo sa disyerto. Una niyang nakatagpo siya sa isang balon, siya ay dumating upang punan ang kanyang banga ng tubig. Naghihintay si Santiago sa tabi ng balon araw-araw, para lang magkaroon ng pagkakataong makausap siya. Sa mga maikling pag-uusap na ito, ibinabahagi nila ang kanilang mga pag-asa at pangarap, at sa lalong madaling panahon ay ikakasal na sila. Sa pamamagitan ng Fatima, ipinakilala ni Coelho ang mga tanong tungkol sa pag-ibig at pag-aari. Maaari mo bang tunay na magkaroon ng isang bagay na gusto mo? At kung hindi mo talaga mahal ang isang bagay, maaari mo ba talagang ariin ito? Bawat yugto ng paglalakbay ni Santiago ay nagtutulak sa kanya na humiwalay sa mga bagay na kanyang minamahal,
sa isang paraan o iba pa ang kanyang kawan ng mga tupa kapag siya ay umalis sa Espanya, ang kanyang naipon na kayamanan kapag siya ay ninakawan sa kanyang pagdating sa Tangiers, at kalaunan ang ginto ay ibinibigay sa kanya ng alchemist sa pyramids. Pero ang pinakamahirap makipaghiwalay ay si Fatima. Iniisip ni Santiago kung dapat ba talaga niyang ituloy ang kanyang personal na alamat kung ang ibig sabihin nito ay iwan siya. Hindi ba bahagi na rin siya ng kanyang personal na alamat? Iba ang nakikita ni Fatima. Sinabihan ni Fatima si Santiago na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mga piramid. Siya ay palaging nangangarap na ang disyerto ay magdadala sa kanya ng isang mahusay na regalo, at nakita niya na ang regalo ay si Santiago. Siya ay naging bahagi ng kanyang personal na alamat, sinabi niya sa kanya, at kung iyon ay sinadya, narito pa rin siya kapag bumalik siya. Siya ay isang babae ng disyerto at alam na ang mga lalaki ay dapat umalis upang makabalik. Alam din niya kung hindi sila bumalik, ang kanilang kaluluwa ay lumipat lamang sa ibang lugar, sa isang hayop o isang buhangin ng buhangin o iba pang elemento ng kaluluwa ng mundo. Pinatitibay ng alchemist ang pananaw ni Fatima. Kung mananatili si Santiago sa Oasis, anya, ito ay dahil hindi siya nagtitiwala sa kanyang pagmamahal kay Fatima, dahil wala siyang tiwala sa kanyang sarili na babalik kung aalis siya. Ang pag-iwan kay Fatima, at pagkatapos ay pagbalik sa kanya, ang pinakamalinis na paraan para maipahayag ni Santiago ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ang pag-ibig, sa mas malawak na kahulugan, ay gumaganap din ng malaking papel sa kwento. Interesado si Coelho sa pag-ibig na nakapaloob sa universo. Ang eksena kung saan kailangang patunayan ni Santiago sa mga kahina-hinalang tribo na siya ay, sa katunayan, isang alchemist, ay isang kapansin-pansing sagisag nito. Sinabi sa kanila ng alchemist na, sa loob ng 3 araw, mapapatunayan ng bata na siya ay isang tunay na alchemist sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang sarili sa hangin. Walang ideya si Santiago kung paano niya ito pamamahalaan. Ngunit natuto siyang magsalita ng wika ng Sansinukob. Hiniling niya sa disyerto na ibahin siya sa hangin. Sinabi niya dito na siya ay umiibig sa isang babae at gusto niyang maglakbay pabalik sa kanya sa anyo ng isang hangin sa disyerto. Sinabi ng disyerto na hindi ito makakatulong sa kanya, ngunit sabihin sa kanya na makipag-usap sa buhangin na nagsasabi sa kanya na makipag-usap sa araw. Sa wika ng Sansinukob, si Santiago ay nagsasalita ng pag-ibig sa lahat ng mga natural na elementong ito. Walang sinuman ang may kapangyarihang tumulong sa kanya, naiintindihan ni Santiago, kung gayon na ang mga natural na elementong ito, tulad niya, ay sinusubukan lamang na sundan ang kanilang mga personal na paglalakbay. Isa siya sa kanila. Ang pagsasakatuparan na ito, sa kasamaang palad, ay hindi nagiging isang bugso ng hangin. Ngunit ang disyerto, hangin, at araw ay labis na nasasabik sa usapan ng pag-ibig, at Sansinukob na magkasama silang lumikha ng isang dramatikong hangin sa disyerto. Sa sandaling ito, si Santiago ay naging isang tunay na alchemist. Pangunahing ideya 4. Nasa iyo na sundin ang mga marker ng iyong kapalaran. Mayroong hindi maiiwasang tensyon na pinagbabatayan ng The Alchemist, ang pakikibaka sa pagitan ng kapalaran at malayang kalooban. Kung ang ating personal na alamat ay itinakda ng universo, bakit kailangan nating magpumiglas ng husto upang maisakatuparan ito? Sa kabaligtaran, kung nabigo tayong makamit ang ating personal na alamat, hindi ba natin dapat sisihin ang universo sa kabiguan na ito kaysa sa ating sarili? Sinasagot ni Santiago ang mga tanong na ito sa kabuuan ng kwento. Sa huli, ito ay isang talakayan sa isang driver ng kamelyo na lumulutas sa kanyang panloob na salungatan. Ngunit bago tayo makarating doon, hawakan natin ang isa pang pangunahing motif, mga tanda. Ang omens, sa The Alchemist, ay mga signpost ng universo. Ang mga ito ay mga bagay o kaganapan na may kahulugan na maaaring gabayan tayo sa isang landas o bigyan tayo ng isang sulyap sa hinaharap. Ang kwento ay nabook na may mga palatandaan. Sa simula ng paglalakbay ni Santiago, binigyan siya ni Melquisedec ng 2 bato na tutulong sa kanya na bigyang kahulugan ang mga tanda. Nang marating niya ang mga piramide, binigyang kahulugan ni Santiago ang scarab beetle bilang isang tanda na ipinapakita sa kanya kung saan makikita ang nakabaon na kayamanan.
Ngunit ang pinakamahalagang tanda ay nangyari nang makita ni Santiago ang dalawang lawin na nakakulong sa airborne battle. Nauunawaan niya na ito ay isang omen na naghuhula na ang isang kaaway na tribo ay sasalakay sa disyerto oasis kung saan siya, ang kanyang caravan ay nagpapahinga. Ito ay lumalabas na tama. Ang mga palatandaang ito ay ipinakita bilang ang universo na nakikipagsabuatan kay Santiago upang tulungan siyang matupad ang kanyang kapalaran. Higit pa rito, ang pariralang maktub na nangangahulugang ito ay nasusulat ay binibigkas ng mga karakter sa mga punto ng pagliko sa paglalakbay ni Santiago, nagmumungkahi na ang mga tabas ng landas ni Santiago ay itinakda ng kapalaran. Kung gayon, tayo ay nakatakdang matupad ang ating mga tadhana, bakit kailangan nating magpumiglas upang maisakatuparan ang ating mga personal na alamat? Bakit maraming tao ang nabigo sa kanilang pagtatangka? Ang ibig sabihin ay tiyak na mangyayari, hindi ba? Bumalik tayo sa driver ng kamelyo. Matapos niyang makita ang tanda ng mga lawin, ibinahagi ito ni Santiago sa driver ng kamelyo. Ang driver ng kamelyo na ito ay bumisita sa maraming tagakita sa hangaring malaman ang kanyang hinaharap. Ang pinakamatalinong tagakita, ang sabi niya kay Santiago, ay nagsabi na walang sinumang makakaalam ng hinaharap, tanging ang Diyos lamang ang makakaya. Hulaan lamang ito ng mga tagakita sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga palatandaan ng kasalukuyan. Ang pagbibigay pansin sa mga palatandaan sa ating paligid ay nagbibigay daan sa atin na mapabuti ang ating kasalukuyan at hubugin ang ating kinabukasan. Sa madaling salita, ang sikreto sa pagtupad sa iyong kapalaran sa hinaharap ay ang pamumuhay ng maingat sa sandaling ito. Pangwakas na buod. Tapusin natin sa isang maikling recap ng mga kaganapan at tema ng nobelang The Alchemist ni Paulo Coelho. Si Santiago, isang Andalusian na pastol, ay nagpasya na maglakbay patungo sa mga piramid ng Egypt matapos ang isang engkwentro sa mahiwagang haring si Melchizedek, ay nakumbinsi sa kanya na ito ay kanyang kapalaran na ituloy ang paulit-ulit na panaginip na mayroon siya mula pagkabata. Sa daan, nararanasan ni Santiago ang mga pag-urong at pagkagambala. Siya ay ninakawan at kailangang muling itayo ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang kristal na tindahan, isang salungatan sa disyerto ang humahadlang sa kanyang paglalakbay. Nakilala niya ang isang matalino ngunit walang karanasan na Ingles, at umibig siya kay Fatima. Nakilala rin niya ang isang alchemist na nagpapakita sa kanya ng kahalagahan ng pakikinig sa kanyang puso at pagkonekta sa soul of the world. Pagdating niya sa mga piramide, ang kanyang panaginip ay napatunayang propesya, kung sa isang paikot-ikot na paraan. Ang alchemist ay nakikipagbuno sa mga tema ng kapalaran, tadhana, pag-ibig, at ang ating lugar sa universo. Ang pangkalahatang mensahe nito ay, kapag tinanggap natin na tayo ay isa sa universo, makakamit natin ang mga pambihirang tagumpay, mapagtanto ang ating pinakamalalim na mga hangarin.